So kung ang atong leksyon gusto ng ato ni siya basahon, makakadlaw na kita makuha. No? Sa kinaingon pa nga, ang kanyang pagbasa, dili siya masaktan sa kausanan. Kaya ng tao na mo biyahe, magsinilakaw, dili man siya musuhito sa dalan o sa hiyanan kung kausanan niya diyon. Iya din ang balik-balikon. So, sa sinigang balik-balik, iya na din ang matutulan, yung suhito ang dalan. Kung gusto na, atong message kung gusto na sa atong leksyon, the message of the cross. Ang pinaka-importante na mensahe atong makuha ng sunan diri sa Biblia, sa ginatudlo pa ni Paul, no? Ni Apostle Paul, ang mensahe sa cross. Karon, ato makita ang favorite text sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kung nato ko mga Biblia, nasa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So, ang mensahe sa cross na risunan, mamahimo siyang foolishness ngadto sa mga perishing. Ito na perishing sa Bisaya. Nagkawala. No? Ano na? Okay. Hindi mo nila risunan. Napin na ito'y nabasahan. No? Diri sa lugar sa Asia, sa parto sa Asia Regional. Nayo sa tribe na leader nila, tribe leader ba? Dili niya mahimo nga para sa kaban, wala siyang authority sa iyang mga laws, wala siyang authority sa iyang ginahimo. So dili siya paminaw. No, dili siya paminaw. Dili siya matagal dili. Ang mga tao may sunan, nag-ingon dito nga ang iyang mga pulong kabuang lang. Ang iyang mga pulong wise pulong. Ang iyang mga pulong wise living. Until such time ay sunan na ilang tribo nagbagutot. Ilang tribo gi-attack. So karon nakaingon ang usa nila kamembro nga if naminaw lang ka sa atong tribe leader, if naminaw lang ka, no? Na kung sana na atong ginahuna kayo ang iyang mga laws, dili ko tatanag ng ani karon. Mao ni ang mensahe personal na ang mga katawhan na dili maminaw sa tulong sa Dios, mahimo sila mga buang-buang. No? This is not tuma, dili siya tuma dili magtotoo. But this is to warn us, to warn them. No, maunsa dili ay kaimportante ang mensahe sa cross. Di mo pagaling na sunod. One, akong pinagkalahan rin na text nga i-share. Mabasa sa Philippians chapter 2 verse 8. And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Nindot ka sa kasunod kaya ngayon ko nga ang mensahe dito sa cross, one of the most important messages kay being humble. No, being humble. Kaya ang Ginoo maganilian, i-humble na magalingon to becoming obedient. Masinunod, masinundan na. Matinumanon to the point of death. Kita nagsunod, matinumanon ng takong. Sabi na sa Dominikanan, nag-aangat kwarta, suhol na rin, suhol. Matinumanon ng takong, tagaan promotion sa trabaho, matinumanon ng takong, natin makuha. Pero ngayon na rin sunod, Jesus is the perfect example of being humble and becoming obedient even to the point of death. Death on a cross. Kita may sunod na naghalungo ng tatay, hindi kang tumano. Absinan ka. Absinan ka. O hindi, magtumano. Na ay kapalit may sunod, pero
dire, ang itudlo dire nato, to be obedient to His words, even to the point of death. About ang gusto ng hapit ng panahon. Lino, no? Mga adlaw-adlaw na, natin manunggal ng mga catastrophe. Nagdagano na namatay, no? Sa part of Mindanao, China, sunod-sunod ko yung sunan. Kung ikaw dili magtinuon, dili ka magbasa sa Biblia, no, ako mga sunan ko wala ka din kayo sa mga pulo. Makaingon nga, marami. Wala rin, natin din kayo kasi mga araw na season. Pero for us na nag-study, nag-share sa ilaha, kuyawan ta na malipay ng sunan. Kuyawan ta kay, grabe ang epekto. Pero, malipay ta kay, ako na siya sign na mubalik ng Ginoo. Amen? So, sa ilalim ng sunan, itudlo karon nato nga unsa gyud ang pamaagi, no? Unsa ang ingon diri nga maayo nga atong buhaton. And Paul suggests nga the message of the cross is very important, no? Karon nga panahon ng sunan, labi na sa ato mga natanggap-taman. Ang atong teksto ng sunan, ang atong ginatunan karon, ihimo ni siya sa pagpaila. No, giingon pa kanina ni Paul nga he came to preach the gospel. He did not came to baptize. Pero wala na siya nag-downplay sa baptism ng sunan. In fact, gibautismohan si Paul. Wala na nag-downplay ang baptism. Wala sa naging naging importante ang baptismo. Okay, ato na mapasa tayo. And the gospel of the cross, giingon nila na Jesus Christ and He was crucified is the center of His preaching. Mo ginay-sentro nagsulat siyang preaching. Iyang John kay about baptism. No, mabutoy sentro siya sa Baptist. Lain-lain sila sentro nagsulat, pero ang nakalindot kay ilang sentro ang Ginoo. Mo na ingon niya nga dili na sila conflicted. Kay pag pinagi mo sila dito sa kagtang mo nagkakuan man istorya pa regarding nga pumili na hindi mag-bautismo kay kuan. So dili na siya mao ang main point. Importante na sa Paul pero center ni Paul mao ang message of the cross. So, ang point na yung sunan, alita sa Sunday, the gospel of the cross, ang point na, the point is that human wisdom should not obscure the message of the cross. Dili na niya i-dim ang message of the cross. Dili na niya paggamyon ang mensahe sa cross. Tungod kay siya bright, siya kamao, siya dagang nabasa, siya dagang nabaluan. To the point na ang iyan lang intellect, ang iyan lang wisdom ay nag-ability. Pero ingon diri, human wisdom should not obscure. No? Nanginahanglan ang mga bright ng sunan, nanginahanglan ang mga kamao, pero it should not obscure, it should not dim, it should not belittle the message of the cross. E mo na sentro, mo na itong mensahe yun, ang atong gospel. So, ngayon din yung sunan na ang atong pagkaila ni Ginoong Hesus, dili na siya magbase sa atong intellect. Magbase na sa atong pagtuo, sa atong experience, sa atong pag-ampo. Ginayon na may sunan na kaning ang atong pagka-bright, ang atong pagka-maalamon sa mga kalibukanon will not equate of how much we know God. Bisang pride pa kayo stand ng mga sunan, bisang pride pa kayo sa mga unsa na feel. Pero kulang na nilagay sa buot diha sa mensahe sa Diyos, labi na sa message of the cross. Lisod na mag-share ng sunan. Kaya naman, imo mag-ibig, imo mag-isaligal, imo kaugalingan, hindi mo message of the cross. So, by that sunan, nagsunod ang kanyang sa Monday. Last na ko share kay akong ihatag ni Sister
Sister Andy, nagtuon yun sa sukat kapag Monday. So, ang kaning Monday ito ng foolishness to those who are perishing. No, ingon niya nga, ang kanina ay message of the cross is a foolishness. No, i-emphasize ni Paul dito sa mga katauhan sa Corinth na nag-ingon siya na foolishness ni alang sa mga tao nga perishing. Pero alang na ito nga magtotoo, usap din siya kanindot ng mensahe sa gugma sa Diyos. Ingon na rin, ang foolishness is meant to those who do not believe. To those who will not believe. Nag-iuban ng sunan nga, di matuo kay wala kang kabasa. Nag-iuban nga, di matuo, bisa ka kabasa na. So, sa tawag mo na, foolishness. Muna sa sunan, we should distinguish our faith to the fact na ang Ginoo buhi, ang Ginoo mangluluwas, ang mensahe sa cross tinuod kaysa ang tutuhan ng atong intellect kung may utang na okay naman siguro na kung may baluan. Sakto naman siguro na. Marahil grupo. So, di na po magtuon ng message of the cross din yung no? So, kanilang naman akong share sunan, kaya ako sunod si Sister Anne. 9:30 naman siguro, so nasa mga 50 minutes. Sakto, 50 minutes? Sige. So, akong ihakad ni Sister Anne sa pagpadayon. Mayong buntag pag-usama kay Sonen. Buntag ba kay Kuyawan sa tanong. Tingnan, magtuon ta, pero the concern is how can we relay what I have understood about the lesson. So, manghinaon ko, itatanan, nakabasa yun, no? Aning leksyon ako, the message of the cross. So, ibasa ni Elder Wabby, ang sentro sa ato ang teksto, which is found in 1 Corinthians 1:18. Paano kayo din mga kaisunan? The text itself, ang teksto mismo, makaingon yun ka lang asa ka o dapitaan ni. No? So, unsa yung gani sa teksto? The message of the cross is foolishness to those who are perishing. So, diha kalinya ang mensahe sa cross. Kung sa man ang Bisaya sa foolishness? Kabuang sa katong perishing. Katong hanaw, mawala. But it is a power of God to those who are being saved. So the first point na kung ang karon as Seventh-day Adventist, what is really the cross to us? Kung saan mo yun na ang cross? Na-intriga ko mga excellent kayo. Well, naminaw ni Wabi sa lesson this morning, nakapamutan ko nga, until karon ang mga Hudiyo, nagtuog yun na ang kaning message, ang kaning cross is foolishness. So, nakita na mga kaisulan na up until now, na ang pagkapuyo-puyo na hindi makadawat, nga ang ato ang Ginoo, the King, is being crucified. So, maulay na very kuan kay mga kaisulan na hindi madawat sa uban, maulay yung ang hari, di-crucify. Unsa pa? Una sa mga Romans pag yun. So, sila, there are others who still believe up until now na tao na dito siya. Jesus Christ na dito. He's not really the Messiah. So, karon mga kaisuunan, the first point that we need to understand, the cross illuminates what? Unsa man ang illuminates? Unsa may ipakita sa cross? And we believe na we've been studying this for so long. Until now, kabato na bigta kung unsa ang cross para nato. Okay, Mama Inday, unsa man ang cross para na ni mo Mama Inday? Okay, very good Mama Inday. The cross illuminates God
love. So yung nagbigay ka na ang gugma sa Ginoo, no? Na nagpakamatay sila, hati sila. So that is very important to us. But for those who don't believe about the cross, really good. They rejected, really good nila ng alawan. Second, what else? The cross illuminates humility. Our God is King, the owner, the creator of the universe. Pero how come na nagpakamatay siya? So, that's the thing that we need to understand, mga batanon, no? I believe na hangtong nakasabot yun nga ng mensahe sa cross. The second point here is, ang first point is the cross illuminates God's love. The cross illuminates God's humility. Sa tuwa. The second is the text of the center of our lesson, kanang text sa Bible, diba, is the foolishness to those who are perishing, but it is power for those who are being saved. The question now is, the second point is, the cross identifies of where we stand. Asa man ta karon nagbaro? Ato ba ta sa perishing? Or ato ba ta sa maluwas? So, makiksunan asa man ta? Okay, mo na ginaingon. Ingon si Paul, when he preached, he did not focus on elaborating kanyang concept gani, mga philosophy, mga laylain ang punto, mga debate na ang iyang i-preach is the message of the cross on how important every individual in the sight of God. So, as we reflect sa atong matag-adlaw mga kaigsunan, na ako'y nabasahan din ang iyong punto nga, every day, it's always kanabang, it is nice and it is helping sa atong spirituhanon nga bahin na i-reflect na to sa cross, we can smile na, God, thank you for saving me. Lord, thank you for dying tungod sa akong mga sala. Mo bitaw nang ipangutanan, there's a text in the Bible na nagpangutanan. Nag-ingon ba nga, what is man that you are so mindful of him? Diba, ipangutanan siya anak sa kaaway. Kung sa mga tao, ano mang yun, you're so mindful of him. Kaya we're only a speck, gamay na bibig ang mabahin sa universe mga kaigsunan. And the last point is influence. How do you influence to others? So kita, nagtuota na the cross has a great impact in our lives. It illuminates the love of God. It shows God's humility and also identifies na ako, Kristiyano ko, nagtuo ko ani, na-believe ko sa tungma sa Ginoo, nagpakamatay siya para na ako. Then the next question now is, how do you influence others? Nakita ba sa mga tao na yan, may believe ta. And we're also, kung sa ba na kinabuhi ka ta, sama sa iwan sa Ginoo nato, to reflect God's love. So, importante ng mga kaigsunan. So, as we share to others, let's emphasize na it's not about me being knowledgeable, it's not about na swito na kayo na siya sa Biblia, very point by point, swito na kayo. Ang imuha ng pagtuo, na sentro na sa tao, wala na dito sa message sa Ginoo. So, ato na siyang, ato na hinundugan mga kaigsunan. Kasi Paul, in the first stage sa iyang pagmensahe, iyan gigamit mga philosophical, mga scientific. He's very knowledgeable in the sight of man. Pero, ang outcome niya, very gamay. Wala siya influence na doon sa mga tao. So what he did, he went to the level na very simple, simplified. O diyan niya nakita the more ang na-influence siya sa iyaha when he used the message of the cross. Unsa today ang gugma sa Ginoo nato. Unsa ang pagpahiubos ng Ginoo sa Ginoo nato.
tungod kay we are precious in the sight of God. So we do hope and pray na this lesson will remind us na it's not about how eloquent you are in preaching. Usa ka maayo mo tabi. But it's about how you influence in your actions, in your beliefs, nga imo kinabuhi. That's the most powerful message nga ihatag sa atua on the message of the cross. So I think we're good unless there are questions or na ay mga clarifications or idungan ang atong mga kaisunan sa tabon mo na dali si Sir Justice na motabang na to hatag o kalinawan na ako din ang atong mga elders. Okay? May maaba tayo questions or dungag o na? Okay, dali. Madungag siya. Madungag ka, brother? Ang question na ka. Okay, tubago ng Elder Charlie. Okay, bye. Paula sa question na lang ako ngayon so, nga naman din sa Matthew 26:39, yung si Jesus Christ, let this cup pass for me. Nga, siya kung tamang Diyos, kapalaman siya, siya patulungan niya. Wala ako. So, I think kung bakit na ito ba na namalo kayo siya mo explain na natin yung tanan ako na siya nga ikaw mo gamahanan ang Ginoo anak siya halis siya kunya nga man at that time na nakainot siya let this cup pass over me ito bang padung na siya crucified di ba? Matthew nakita niya Matthew 26 5 Okay, dali. Okay, let this cup pass over me. Ang question na namo siya in one of our discussions. Ako basahan. Matthew 26, Matthew 39, 26, 39. I think nagalungo ko ng message ni Pastor Doug Machular na siya. Ako sa basahan. Matthew 26:39. Kung bilakaw siya o miyukay sa unahan o mihapa o nag-ampo na miingon, amahan ko, kung mahimo, ikasaylo unta kanako kining upa, apan dili ingon sa pagbuon ko, kundi ingon sa imo. Gingon ni Pastor Doug may sunan na there was a time, no? Kabaw si Ginoong Hesus na by the time he will die, ay gamay ng gapa na separation. No, kaya kung mamatay siya, so gingon pa ganito, I think may usa sa atong Bible scholars na naingon si Pastor Doug na kanang ang time is very critical. Kay mismo si Ginoong Hesus kabalo ni anak. Kabalo siya sa malabo kung sa ibalang kailan kayo sa tubo. Ang iyang pain dili makita sa apostle samtang siya nag-aampo. So diya kay so nag-ingon si Ginoong Hesus nga kung mahimo, if it be possible, no, for this cup to pass, na dili lang punta niya matagaw-tagal. Pero si Ginoo ni Ginoong Hesus nga apan dili ingon sa kabubot-on ko, kundi ingon sa imo. No, dahil mga putang sila na di ta makakomprehend, di ta makatukad, pero ingon niya nga naghatag ang Biblia o katinawan. Di man siguro ang katinawan nga pero naghatag ang Biblia o explanation. Kaya naman, anong saktong putanan ng brad, anong nakaingon man siya ito nga? Kabawa man siya sa malabo. Kabawa man siya sa danata niya. Kabawa man siya sa unsay effect ang kanyang buhaton. Pero unsay ang statement na kailangan i-emphasize nila kung mahimo. Kung sa ako pa na, hangyo ba hangyo? Kung mahimo ba? Ayaw rin ko na nakubi. So mo siya pasakot ng astronod na para niya na siya murag gamay na critical kayo ba na
Para naging Sus, murag siya ug ang amahan mo ay balo. Kaya nang di mo napunta ng sunan na di ta ka-comprehend. Di ta ka-explain karon sa ato nga tayo. Muna sa puhon sa ato panangkita ni Ginoong Hesus, ato na sa mapangutana. Kung ano na, pero iya lang yung i-emphasize iya lang i-emphasize sa kanilang sunan na kanina experience niya as ako nasabtan, kanina experience niya naghahatag ko sana ka ng mirror ba? Ako nakita ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Nasa mga kabalaka. No? Sakit po sa mata, sakitan ba siya, kuyawan siya. No, muna na, di mo na, if it be possible, kaya naman, para ma-feel na nato na isip tao, unsa din nagibati ni Ginoong Hesus sa mga panahon. Unsa dito ka delikado, unsa dito ka kuyaw, nga bisan ang atong Diyos na kaingon man ni anak. So, dili ta makatugkad na fully na isunan. Muna gingon ni Pastor Dog na, there are things that we can study, but eventually we do not understand. Dili na ito mag-grasp ang buo, pero na explanation. Muna, nga mahinahinay na ito explain. No? Kaya ako ang intellect and wisdom na ginhatag sa ito, pero dili fully present sa akuha ang kanang pag-una-una karon. And I hope na pray, masaktan na nga sa umalabot. So I just would like to add, naiging si Ellen G. White that Christ, Ellen G. White wrote in the book of that Christ feared being separated from his Father by the burden of sin. The anguish was so great that his sweat was as it were great drops of blood. Makita sa Lucas 22, 44. So, di ba, sa Adventist, we believe na ang pag-anhin sa Ginoo, nagpakatawag din siya. No? He is fully, nag-sign kita he is fully God. And when he came here, he's fully human. And nakita niya mga kaisan, when you say cup, ano sa manang cup? Let this cup pass over me. Ang cup signifies suffering, burdens, mga pag-antos. Unya, imagine mo, nakita, na-episode din sa MJY, mga kaisan, mga nakita sa Ginoo ko, nabati sa Ginoo ko, sa kabugat ang sala. Ngayon ang gidala. Ang sala sa tao, ngayon gipasan. So, siguro terrible yun ang ibati sa Ginoo at that time. Grabe yun nga kasakit ang iyahang nabati. So, with that, na-utter niya ni nga mao nga verse sa Bible nga, let this cup pass over me. But, sa ingon, ang imo ang pagbuot, maoy matuman. So, that question is very relevant to the lesson. Na kita makahinungklod ka, every time na makasala ka, nagibayan, ibigay sa Ginoo, no? Ang sala, dapat kita dito maibitayon, kita dito ilansa. So every drop of his sweat, every drop of his blood, that signifies terrible pain na gibati sa Ginoo. So we cannot even experience, we cannot even tell exactly kung unsa gibati sa Ginoo. Pero imagine lang, ikaw, kanigod mo yung problema, hilak luod, ganit tanong na Ginoo. Di na ko kaya ng mga pagsulay sa akong kinabuhi. Mga bata, mahagbong sa eskwela, hilak luod, maghagyo, ganit dito sa maestra. Grabe ganit mo mapituhan ganit ka. How much more ang burden na nabati sa Ginoo at that time. And it's not him. It's not about him. It's about us. Kita mo yung sentro niya itong iyang pagpakamatay. So, we do hope na, okay, clarify na natin. Salamat. So, one more. Napanood akong oras. Question.
Oh, hindi. O, Mama Inday, Mama Inday. Basa, kung bisa kung sa pa na to, tukad, wala ni, pasabot, wala yung mga, wala nga, padulngan, kundi ang pagpakita sa Ginoo, sa dakong gugma nato, ang sa dakong gugma niya kanato, nga bisag kung sa kasakit ang iya, giantos yun niya ang tanan niya, ato bang bating ba, maputil sa niya, alam mo, makahiluklog ta, so magtarong ta kay ang Ginoo, maurang yun sa putagyan. And then sa ato na Mama Inday yung mao yun ang kupatanan sa atong pag-alaga, sa atong pagtuo. God defines how great is His love to us. Ang ato is, ato sa i-mirror ba, na no one is perfect. So, para sa atong pamilya, kung may makasasala, okay na mo badlong ka, but never stop, no? Never stop loving the person na tanong mga ka ba, tungkol kayo na, hindi mo na i-condemn, atong panaway, wala dito. But always think of the cross. Kung kinsay, ipangaman yan sa Ginoo, ang sada, no? Na, ang sada, yun, nagihim mo sa tao, humanity. Si Papa Abi, may naiilian. Lugar na ni Kawan. Okay. Kini ang madugang gani. Karami hinumdog sa atong kapanahonan karon. Nga ang nangama bisan sa atong pagka makasala. Pero ang nangamatay yata kang Kristo sa kaminsahi ato. Okay. Dugang bukan. Okay. Hindi, among pautangan sa ikaduha nga igsoon. Katong misis ni Paul na dito sa Corinth, huwag man ito gigawat sa mga katawan dito. Gireject ang iyang message na cross. Ibig karoon ang mga Jew, huwag man gyapon sila manawat na sa Jesus Christ, mga yung Savior. So karoon naman natin kapanahon na ito, mauging unanig yapon ang style, mas gamay lang ang toko, mas daganan ang magsimba o mga Diyos. Tungod kanya ito pa. So, kung tapos sa hinimo na ito, ako kung tapang hinimo, kung sige ko say, no, sa nga itong hinimo, araw mapasabot kita nila ito, ano, kahit hindi ako. Nani nga tayo. Sa mo na Ako yung po ba, dahil masupang ang malakasunatan na malasong imong daghanon ang mga tumuto. Di matuman ang malakasunatan na ang maluwas sama sa dito sa langit o niyaan. Hindi maluwas sama sa mundo sa langit. So, di rin matuman kung akong balihon. Nindot kaya ang pangutalo, no? Kaning message sa Corinth ni Apostol Paulo, imo ni basahon from welcoming. Ano ba? Nagpasalamat sa nasa dito, no? Yang hatang niya, yang murag pasalamat dito sa mga taga-Corinto. Pero right after, diya sa verse 10, iyang ingon rin, karon nagatampo ako kaninyo mga igsoon pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Nga mo nagsulti kamong tanan nga sa lamang kabutang o nga sa inyong taliwala wala unta ning mga pagkabahin-bahin. Sa English version na ingon rin, and that there be no divisions among you. Paul rin so nagpagabot sa Corinth, nag-ingon sila na naghatag sila mga tahuran, kasalaman. Pero right after ang gusto na iyan, ipaabot na doon sa Corinth na ang church na dito nagka bahin-bahin na division. So, gingon rin may sunan na sa katulog yun ay unang panahon na nagkikipagkabahin-bahin sulod sa simbahan. Sulod sa pagtotoo. Sunod sa parihag mga pangunahuna.
So, imo ni Paul Isunan nga ang kaning importante nga mensahe sa cross mo pinatutunan. Kaya nga naman, mismo niya, kaya ito, hantod karon na pinipagpahin-bahin, paglilipag kasi ng tanay sunod sa simbahan. Na karon mo tanang naman na dili successful ang atong crusade, nga naman dili successful ang atong mga tutag lagyo nga maghatag tag mensahe gamay ang mga kusman. Nga naman, mismo gani sa atong simbahan ay magka-bahin-bahin. Kaya naman, buhat pa sa kaawat ko. Kung nagtuko ka nga ang atong pag-mission, ang atong pagwali, makahulong sa buhat sa kaaway, dili na isunan. Kaya nga naman, iya man timuha na magkabahin-bahin ka. Ako may sunan, hindi ko perfect. Makasasabi ko, ang pag-iwana. Pero kung dili na ito, dawa ko ng mensahe sa cross, nga siya nagpakamatay na ito, ang atong pagpapasaylo, kita mapapasalamat naman. Huwag tayo kasiguruhan ng mapasaylo ka. Kaya kasiguruhan ng mapasaylo ka, ang atong pagpagkalanasan ni Ginoong Hesus sa cross. Amen? Maon dito akong evidence. Pangusgan ako pangisunan na maon dito itong saligan na napasaylo ko, Ginoo, salamat kayo. Napasaylo ko, kaya naman tungod sa mensahe sa cross. Ang kanang division sa simbahan ng sunan kanatong pagwaling, no? Di siya perfect. Kaya naman, ang yawa na timuha ka pula na. Malipay ka ng sunan na naay makabi, naay madala din sa ato. So, sa kanang punto ng sunan, nindot kayo mga question kay, na po yung question na sa dili magtutuo ba nga kung si Ginoong Hesus gilansang sa cross and we believe na luwas na talaan, so no need to study. So, other than 2 minutes, Sige, nagkasalamat. So, na siguro. So, kato lang nga point na unsa yung importante ang isa sa cross na mismo si Apostle Paul nakita niya ang division sa church kanina to kunya present ko na karon sa ato. So, we need to focus yun. Huwag yun natingon rin ang message of the cross. Salamat na leho na Okay, so to end, once sa tanong kailangan question, our job is only to preach, but it is God's word through the Holy Spirit when it comes to conversion. Pero dili ka maingon nga nagmensahe ka, wala tayo nakuha, we never know. Others are not confident or dili pa lang yun siguro ready, but time will come. Those message na kumihatag sa ilaha, nag-work na sa ilaha ang Holy Spirit. So with that, to end the message of the cross, we do hope, just like Jesus Christ, daily we have to surrender everything to Him, open our struggles sa Ginoo, mauna ang pagtuo, muduot niya dito sa ihang tingnan, and let His love transform us. So ang transformation is we have to work for it every moment sa tuwang kinabuhi. So God bless everyone. Hopefully this lesson will encourage us. Samtang kita magpadayon sa pagpangabudlay ni kalibutan. Daghang salamat. So ako i-close sa prayer. Ikan lang. Dito. Wait. I-close lang ang lesson. Okay, to close our lesson, let us pray. Ang lagay, magdanas pagtulog. Diyos, sa naglalaigon, nagpasalamat kami, Diyos, kung sa Grand Spirit ko sa punsa sa pag-usap, ang nasaktan ng Diyos, ang iunay yun na lesson na mong ipapanilata ng simana. Kung kabaling kami ang mahan ko, na hindi may tanong sa mga sikasing o magasigon kami ng Diyos sa pag-alaga, kaya kami naman Diyos yung kanyang babae. Inimitanan ng Diyos ang mensahe kanino kung sa laman ng matawad sa mga Diyos.
For our closing song, let us sing Standing on the Process, hymn number 353. Let's bow our hearts for a prayer. Dear Heavenly Father, thank you for this beautiful day and for your love, care, and protection. Thank you for the Sabbath day, a special day of rest and worship. Please forgive us for our sins and help us to follow your will. Bless our family, friends, church, and everyone gathered here today. Give us wisdom, peace, and joy in our hearts. Help us to listen to your word and obey your commandments. Please guide us, keep us safe, and fill us with your Holy Spirit. Thank you for Jesus, our Savior, and for all the blessings you give us. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Tim Exod, while we're waiting sa mga pangalan sa mga bago mga kaigsunan na nidawat sa bautismo, ato sa kamuslan ng panahon nga atong i-insert ang ato ang regular na special collection sa ato ang pagtabang alang sa kalambuan sa ato ang building. So by next week maybe ato nang sundan ang pagsira ina sa ato ang pultahan.
Kini nako kaportahan ato na ning ablihon sa kanunay, then ato ibalhin ato portahan ang duha ka gagmay na sluyo. So it will cost around 40K to enter din ano. So ato ang gastuhon diha around 40K. So ato ang porta dili pa gyud enough. So mo nang for that reason mangayo ka og special collection sa atong offering para intended para ana no ang ato ang mga natin na dawat po salamat Sir Justice nakadawat kayo isang panalangin din na siya amo naging human ko pintal ang among nato sa una basta ko lang namin swimming pool din gamay so karon wala na og kana napintala na yun amen so sa inyo yana mga yuta sa inyong manghatagon nga kasing-kasing alang sa atong financial aid alang sa atong project nga pagkahimuan din na. So akong ginagin ako na ito pianist sa pagkatag o alang sa atong awit nga shower sa blessings. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, set on the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops from heaven falling upon the showers we need. There shall be showers of blessing, precious rewarded of prayer. Oh, the valleys and the valleys, sound of the mountains of praise. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops from heaven falling upon the showers we need. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us our refreshing, come them onward like that. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops from heaven falling upon the showers we Manindot tayo ang tampo. Our dear God, and dear Father, Lord, thank you kayo sa mga tao na naghatag sa ilang tapang dahil sa paglampo sa ato ang simbahan. O ginawag, Lord, ang atong mga naghatag sa ilang mga tapang. Now, Lord, tagaan mo pa sa more blessings kaya para mas